Mga bata, narito na ang Paaralang Bayan sa Himpapawid ng inyong FEBC Radio TV sa pakikipagtulungan ng Exemplars Academy, ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Magkulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Magandang araw mga bata! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, nakakasama mo sa aralin ngayong araw na ito. Kumusta ka ba? Na-appreciate mo ba ang mga lesson natin dito sa ating Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan? Kung na-appreciate mo, pwede bang bigyan mo kami ng screenshot kung ikaw ay nanonood at nakikinig at ipadala mo ito sa ating Facebook page sa Exemplars Academy. Naku, excited kami makita na kayo ay natutuwa, na-appreciate ninyo ang aming mga lesson at para masabi rin natin yan sa ating mga teacher para matuwa din ang kanilang mga puso at mas lalo silang magpursige na makapagturo sa inyo mga bata. Ganon din ang aming lambing sa inyo mga magulang at mga nakatatanda na tagapag-alaga ng mga bata ng aming mga estudyante dito sa Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Give us comments kung paano po kami nakakatulong sa inyong mga anak gamit ang online lessons na ito. At sa araw nga na ito, tayo ay may bagong aralin. Alam mo bang ang bawat magalang na pananalita ay meron din palayang naaangkop na sitwasyon. Ano kaya yon? Yan ang ating aalamin sa araw na ito. Ang magalang na pananalita ay ginagamit ng tao sa bawat pakikipag-usap at syempre tanda rin yan ng respeto sa mga tao. Halimbawa, kapag umaga, ang angkop na pagbati ay magandang umaga po o sa English, good morning. Kapag tanghali, ang angkop na pagbati naman ay magandang tanghali. Very good. O good afternoon. At kapag gabi, ano ba ang angkop na pagbati kapag gabi? Magandang gabi po. O magandang gabi or in English, good evening. Mag-practice tayo. Alas 9 ng umaga, nakasalubong mo ang iyong kapitbahay. Ano ang sasabihin mong pagbati? Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Ano kaya ang pagbati na gagamitin mo? Tama! Dahil ito ay alas 9 ng umaga, ang gagamitin mo ay magandang umaga po.
Okay, pangalawang example. Alas 12 ng tanghali, nagnananghalian kayo. Nakita mo ang lola mo dumadaan sa bahay ninyo. Nakita mo sa inyong bintana. Anong pagbati ang sasabihin mo? Magandang umaga, magandang tanghali, o magandang gabi? Very good! Ang tamang sagot sa tamang bati sa panahon ng tanghali ay magandang tanghali po. Sige nga, practicein natin. Magandang tanghali po, Lola. O kayo naman. Very good. Okay. Pangatlong halimbawa. Alas 7 ng gabi. Aba, may kumatok. May naghatid ng ulam sa inyo, si Aling Iska. Naghatid siya ng favorite mong fried chicken. Oh, anong pagbati mo? Siyempre magpapasalamat ka, pero anong pagbati ang sasabihin mo? Okay. Kapag gabi, ang angkop na pagbati ay ang magandang umaga, magandang tanghali, o magandang gabi. Very good. Magandang gabi po. Sabay-sabay nga tayo. Magandang gabi po. Okay, pero kung ano ang naaangkop sa panahon, yun ang pagbati mo, ha? Para hindi ma-out of place ang iyong greetings. May ipapakilala ako sa inyong bata. Siya ay si Liza. Tutulungan niya tayo para sa lesson na ito ng paggamit ng angkop na pagbati. Tingnan natin sa susunod na sitwasyon. Ano kaya ang sasabihin ni Liza sa ito yung situation? May mga bago siyang kaklase, tapos tatanungin kung sino siya. Okay, Liza, paano may papaliwanag at paano may papakilala ang iyong sarili? Magandang umaga sa inyong lahat, classmates! Ako si Lisa Mendoza, bagong pupil dito sa school. Dati akong mag-aaral sa kabilang lungsod. Excited na akong makapag-aral kasama kayo. Magaling! Si Liza ay gumamit ng magalang na pagbati para sa mga kaklase. Ano yung angkop niyang ginamit? Angkop na pagbati, magandang umaga sa inyong lahat. Pero, take note, hindi na siya gumamit ng po at opo. Kasi, kasing edad naman niya ang mga bata. Diba? Parang hindi naman tama, nagagamit ka ng po at opo sa batang kaedad mo. Okay? Subukan mo rin. Sa kaparehas na sitwasyon ni Liza, isa kang bagong estudyante, paano ka magpapakilala sa iyong mga kaklase? Sige nga, mag-practice ka. Ang galing mong magpakilala sa mga bago mong kaklase. Okay, tingnan naman natin ngayon itong bagong sitwasyon. Liza, ito naman yung sitwasyon mo. Ikaw ay bagong estudyante sa inyong eskwelahan at magpapakilala ka sa advisor mo o sa gurong tagapayo. Paano gagawin mo, Liza? Magandang umaga po, Ginang Santos! Ako po si Lisa Mendoza, bagong lipat po sa paaralang ito. Nagtanong po kami ng nanay ko sa isang guro kung saang pangkat ng grade 1 ako kabilang. Dito raw po ako kasama sa silid-aralan ninyo. Okay, nakita ninyo sa pagkakataong ito, si Liza ay gumamit ng angkop na pagbati na magandang umaga at gumamit siya ng po at opo. Dahil ang kausap niya ay ang nakatatandang guro, ang kanyang advisor o ang kanyang tagapayo. Tandaan na ang paggamit ng magagalang na pananalita sa angkop na
presentasyon, sa pagpapakilala sa sarili, ay kailangan merong po at opo. Lalo na kung ikaw ay nakakapag-usap o nakikipag-usap sa mga nakatatanda, sa iyong lolo't lola, nanay at tatay, ate at kuya, mga nakatatandang pinsan, kapitbahay na nakatatanda. Wag na wag iwawala si po at opo. Dapat lagi yan nasa iyong dila para tanda yan ng isang magalang na bata. Ang magalang na pananalita na ginamit ni Liza na magandang umaga po, tama yon kasi nangyari yon sa kanilang klase sa panahon ng umaga. Magbibigay pa ako ng halimbawa. Isa pang halimbawa tungkol sa unang araw ng pasukan. Tinawag ko yung isa-isa ng inyong teacher. Tapos magpapakilala daw kayo sa harap ng iyong mga kaklase o kaya sa online classes. Ano ang sasabihin mo? Pakinggan muna natin si Liza. Magandang umaga po! Ako po si Liza Mendoza. Ako po ay 8 taong gulang, nakatira sa Valenzuela City. Pakinggan ko nga kung paano ka magpapakilala sa iyong mga bagong kaklase. Very good! Muli, ang paggamit ng angkop na pagbati ay dapat naaangkop sa panahon. Review nga natin ano-ano ang mga tatlong klase ng angkop na pagbati. Kapag umaga, ang angkop na pagbati sa umaga ay magandang umaga. Mas maganda na lalagyan mo pa ng ngiti. Okay, ikaw nga, practice ka. Magandang umaga! O, ikaw naman. Very good. Sa tanghali, ang angkop na pagbati ay magandang tanghali. At sa gabi, ang angkop na pagbati ay magandang gabi. Kapag ang kausap mo ay kaedad mo, kailangan ba ng po at opo? Tama, hindi na po. Pero kapag ang kausap mo ay si Teacher Jo at ilan pang mga nakatatanda sa iyo, kailangan pa ba ng po at opo? Very good. Tama, kailangan ng po at opo. Okay, water break muna tayo. Inom muna kayo ng tubig at sa pagbabalik ng ating lesson ay panibagong aralin na naman ang ating matututunan. Dito yan sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Mga bata, narito na ang Paaralang Bayan sa Himpapawid ng inyong FEBC Radyo TV sa pakikipagtulungan ng Exemplars Academy, ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ikaw ba ay nabully na? Ano ang pakiramdam kapag nabubuli o minamalit ng mga kakilala at kaibigan? Masakit sa damdamin, di ba? Mayroon akong ipapakilalang tao sa Bible na madalas ay binubuli o minamaliit din ng mga tao. Ang pangalan niya ay Zaccheo. Ang trabaho niya ay isang tax collector. Noong panahon na yon, kapag ikaw ay kumokolekta ng buwis ng bayan, ang tingin ng tao ay masama at korap dahil ibinubulsa nila ang pera ng mamamayan. Mayaman at maraming pera si Zaccheo. Sa katunayan, siya ang nagmamay-ari ng pinakamalaking bahay sa Jericho. Pero wala siya halos kaibigan
at walang pumapansin sa kanya. Bukod pa rito, si Zaccheo ay maliit na tao o mababa ang height. Malungkot ang buhay niya. Pakiramdam niya, siya ay nag-iisa, bukod pa sa napakarami niyang mga kaaway. Ikaw ba, isipin mo, wala kang kaibigan? Sasaya ka ba? Isang araw, nabalitaan niyang bibisita si Jesus na taga Nazareth sa kanilang lugar sa Jericho. Nabalitaan niya kasi na si Jesus ang Mesyas, ang tagapagligtas, at nabigyan ng pag-asa ang puso niya na magkakaroon siya ng kaibigan kay Jesus. Dumating ang araw na kanyang pinakahihintay. Paparating na si Jesus. Tumakbo ng tumakbo si Zaccheo. Jesus! Jesus! Napakarami namang tao. Paano ko ba malalapitan si Jesus? Jesus! Jesus! Ako si Zaccheo! Jesus! Jesus! Mukhang wala ng pag-asa. Hindi ko makita si Jesus. Lalo namang hindi niya ako makita. Ano bang pwede kong gawin? Ayun! Puno ng sikamoro. Doon! Doon ako akyat. At dali-daling umakyat si Zaccheo sa puno ng sikamoro. Tinalasan niya ang kanyang mga mata hanggang sa makita niya si Jesus. Zaccheo, bumaba ka riyan. Ako po, Jesus. Kilala mo po ako? Oo, Zaccheo, bumaba ka riyan. Kailangan ko kasing manatili ngayon sa bahay mo. Tinawag ako ni Jesus. Nakakatuwa. Salamat. Pero ang mga tao, imbis na matuwa, ay nagalit at nagbulungan dahil sa kanilang nakita. Hindi niya deserve na bisitahin ng Mesyas. Kung alam lang ni Jesus ang mga kasalanan ni Zaccheo, bakit siya nagpunta sa bahay ng makasalanang tao gaya ni Zaccheo? Pero hindi ito pinansin ni Jesus at tumayo si Zaccheo sa Panginoon at nagsabing, Sir, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng properties ko. Kung may nadaya man akong iba, babayaran ko po ito ng 4 times ng halaga. Ang pagharap ni Zaccheo kay Jesus ay tanda ng kanyang paghingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga naging kasalanan. At ang pagbabalik ng kanyang mga ninakaw ay paraan ng pagpapakita niya na siya ay sincere at binago na siya ng pag-ibig ni Kristo. Mahal ni Jesus ang mga humihingi ng tawad at ang mga nagpapakumbaba sa kanya. Tandaan mga bata, wala tayong dapat na ipagmalaki sa Diyos. Tayo ay nabubuhay lamang sa kanyang awa at biyaya. Sabi nga sa Mateo 5:5, Blessed ang mga may mababang loob kasi mamanahin nila ang daigdig. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika.
Magandang araw mga bata! Welcome sa Eskwela! Online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Teacher Jo, makakasama mo sa online classes ngayong araw na ito. Kumusta ba kayo? I hope that you are all doing great. Alam nyo ba, ngayong araw na to marami tayong matututunan. Pero bago yan, let me check your attendance first. Paano? Ganito. Tingnan mo yung kulay ng damit mo. Ayan. Kung hindi ka pa sure sa color ng damit mo, itanong mo sa iyong mga kasama sa bahay. Kagaya ni nanay, ni tatay, ate, kuya, mga pinsan sa bahay. Tanungin niyo sila, ano po bang kulay nitong damit ko? Kasi yan ang magiging attendance natin. Kapag tinawag ko ang kulay ng iyong shirt, tataas mo ang iyong kamay at sasabihin mo, "Present, Teacher Jo." Ready ka na ba? Okay, magsimula tayo sa kulay black. Kulay black o kulay itim. Ayun, marami din ang nag-present. Okay, next, kulay blue o bughaw. Sino kaya dito ang naka-t-shirt na blue or bughaw? Ayun, maraming nag-present. Next color, brown o kayumanggi. Patingin nga! Ayan! Ba marami rin ang mga naka-brown o nakakulay kayumanggi. Ano kaya ang next color? Sino dito ang nakakulay green? Ayun! Ang ganda naman ng iyong suot. Kulay green o berde. Tama. Sinabi niya, "Present, Teacher Jo." Okay, next color naman ay orange. Color orange. Ayan! Aba, ang daming mga naka-color orange ngayon. Mga nakakulay kahel. Okay, present na ang mga naka-black, naka-brown, naka-green, naka-orange. Susunod na color naman ay kulay pink o rosas. Sino dito mga naka-color pink o rosas? Taas ang kamay at sabihin, "Present, Teacher Jo." Very good. Next color ay purple. O, sino ang naka-purple dyan sa inyo? Patingin nga. Aba, may naka-purple. Nagtaas ng kamay at nagsabing, "Present, Teacher Jo." Very good. Next color naman ay red o pula. Red o pula. Aba, mas maraming naka-red o pula. Yan, hello sa inyo. At ang mga nakakulay, puti naman. O, may mga naka-color white ba? Ayun, madami. Very good. Maraming nakakulay puti. At last color ay nakakulay dilaw o yellow. Ayan, at dami rin. Naka-color yellow or dilaw. Ay, may nakalimutan si teacher. Nakakulay gray o abuhin. Aba, meron din. Present, Teacher Jo. Magandang araw sa inyong lahat. Present na lahat. Okay, tayo'y tumayo at lahat ng bata ay ngumiti. Very good. Tingnan nyo. Oh, di ba?
Kapag kayo ay nakangiti, mas lalong lumalabas ang inyong mga kagwapuhan at ang inyong mga kagandahan. Kaya dapat laging ngingiti sa araw-araw. Teka, alam niyo ba kung anong araw ngayon? Anong araw ba ngayon? Aba, tama. Alam niyo ba ang lahat ng pangalan ng bawat araw sa linggo? Sige nga, isa-isahin natin. Ano nga ba ang unang araw sa araw ng linggo? Nabigay ko na yung clue. Okay, ito ay nagsisimula sa letter L. L o linggo. Yan, sabihin mo nga, linggo. Linggo ang unang araw sa isang linggo. Ito rin yung araw kung saan mas marami ang nagpapahinga. Ang ikalawang araw ay nagsisimula rin sa letter L. La. Ano kaya yon? Lunes. Tama. Lunes o Monday. Yan ang unang araw naman ng pasok sa eskwelahan. Sa trabaho, yung iba. So, meron na tayong dalawang araw. Una ay ang linggo, tama, o Sunday, at ang ikalawa ay ang Lunes o Monday. Very good. Ano kaya ang ikatlong araw? Ang ikatlong araw ay nagsisimula sa Ano kaya yon? Tama! Martes. Martes o Tuesday. Ang susunod na araw naman ay nagsisimula rin sa letter o letter M. Ito ay Miyerkules. Very good. Miyerkules o Wednesday. Yan naman ang tinatawag na middle of the day o middle of the week. Ang susunod na araw pagkatapos ng Miyerkules o Wednesday ay nagsisimula sa letter H o ito ay araw ng Huwebes. Very good. Huwebes o Thursday. After ng Thursday o ng Huwebes, susundan yan ang araw na nagsisimula sa letrang B. Tama. Biyernes. Biyernes o Friday. Friday. Walang klase o tapos na ang klase ng mas nakararami. Ito yung huling araw, huling pasok sa school kapag Friday. Kaya marami ang favorite ang Friday o ang Biyernes. Okay? Pagkatapos ng araw ng Biyernes, ay kinabukasan gigising ng tanghali dahil ito ay araw ng nagsisimula sa letter S. At ito ay Sabado o in English, Saturday. Ayan. So, we have 7 days in a week. Ano-ano na nga yun? Yung 7 araw na yon, ulitin nga natin. Linggo. Lunes. Martes. Miyerkules. Huwebes. Biyernes. At Sabado. Very good. Sa bawat araw dito sa ating bansa, merong 2 klase ng klima o ng weather. Sa English, weather forecast o sa Tagalog ay lagay ng panahon. At dito sa ating bansa, ano na nga pala pangalan ng bansa natin? Anong bansa tayo? Tama, Pilipinas o Philippines. Dito sa ating bansa, ang tawag sa atin ay isang tropical country. Kapag tropical country, meron ng 2 klase ng panahon. Yan ay ang tagtuyot at ang tag-ulan. Ano daw yung 2 klase ng panahon? Tama, tagtuyot at tag-ulan. Or sunny day at rainy day. Very good.
Ang panahon ng tagtuyot o ng summer ay panahon na mainit. Mataas ang sikat ng araw, maraming naka-shades, maraming nakapayong. Gustong-gusto yan ng maraming tao kasi marami yung nakakalabas. Noong araw, bago yung pandemic, maraming nakakaswim, maraming nakakapasyal sa labas, sa mga parke, sa mga outdoor o gumagawa ng iba't ibang mga outdoor activities. Yan ay sa panahon ng tagtuyot o ng sunny day. Ang ikalawang panahon ay opposite o kabaligtaran ng tagtuyot. At yan naman ay ang rainy day. Very good. Rainy day o tag-ulan. Kapag tag-ulan, syempre basa ang panahon. Maraming tubig, maraming ulan, may pagbaha, madulas ang kalsada, kaya mas madalas ang mga tao ay nasa loob ng bahay para mas ligtas silang lahat. Pero kailangan ng bawat bansa ang ulan dahil ito ang nagsusupply ng tubig para sa mga pananim. Nagsusupply ng tubig para sa inyong mga bahay, sa mga company, sa mga negosyo. Ang tubig ay mahalaga. Kaya ang pag-ulan dapat din nating pinapasalamatan sa ating Diyos. Okay, ano na nga ang dalawang klase ng panahon na meron tayo dito sa Pilipinas? Tama. Tag-ulan o sunny day at ay mali. Very good. Ang galing ninyong makinig. Ano na nga yung dalawang panahon? Tag-init o sunny day at ang tag-ulan o rainy day. Very good. Sa dalawang panahon na yan, tulungan niyo nga si Teacher Jo. Ano ba yung mga sinusuot ng mga tao o ginagamit ng mga tao kapag panahon ng tagtuyot o ng summer? Ano ba yung mga sinusuot? Sige nga, magbigay nga kayo ng mga sinusuot ng mga tao kapag summer. Okay, very good. Shorts, sando, very good. Sombrero, gumagamit din ng shades, gumagamit din ng payong, tama. Gumagamit din ng, pamunas ng pawis. Ayun, panyo o bimpo at, ano pa to? Gumagamit ng pamaypay para pangtanggal ng pawis at para guminhawa ang pakiramdam. Okay, sa panahon naman ng tag-ulan, ano naman ang sinusuot at ginagamit ng tao? Okay, unang-una na dyan, syempre, ay ang payong. Kailangan ng payong para hindi mabasa. At para mas extra protection, lalagay ng kapote. Para hindi mabasa yung paa, para hindi mabaha, ano yung gagamitin? Very good! Magsusuot ng boots. At ano pa? Ano pa yung pwedeng gamitin? Para hindi malamigan ang katawan. Anong isusuot? Very good! Jacket. Mag-iingat tayo lagi sa panahon ng tag-ulan dahil basa ang kalsada, basa ang daan at syempre mataas ang posibilidad ng pagbaha. Kaya kapag nasa panahon tayo ng tag-ulan o rainy day, ay sinasabi ng inyong mga magulang huwag kayong lalabas dahil baka kayo ay mapaano. So to be safe, just stay inside your houses. Okay? Dahil natutunan din ninyo ang weather o panahon, tingnan nga natin ano ba ang panahon ngayon dyan sa inyo. Bibigyan ko kayo ng time para sumilip sa inyong bintana. Naku, ano kaya? Tag-ulan kaya sa kanila o tag-araw? Dali, tingnan nyo na sa inyong mga bintana. Let's see if it's rainy day or sunny day today. Nakita nyo na? Very good. Yung iba nagsabi, Teacher Jo, dito po sa amin, tag-ulan o rainy day. Dito naman po sa amin ay umaaraw o sunny day.
Yan. Yan ang dalawang weather na meron tayo. Hindi pa tayo nakakaranas ng yung parang sa ibang bansa na maraming snow. Naku, hindi ready yata yung bahay natin sa ganon. So, meron lamang tayong dalawang weather and that is rainy day o tag-ulan at sunny day o tag-araw. Marunong ka na bang magsulat? Kung hindi pa o hindi ka sanay magsulat, magandang araw sa iyo dahil ako si Teacher Jo, tutulungan kita na makapag-practice ng pagsusulat. Pagsusulat ng iba't ibang mga letter. Okay? Pero syempre, bago tayo magsimula, bibigyan ko kayo ng oras para kunin ang inyong paper at pencil. Yung lapis at papel. Yung papel ninyo na mayroong guhit na blue, red, blue. Okay? Kunin nyo na, bilis! Ayan. Ngayong ready na kayo, gamit ninyo ang inyong papel at ang lapis. Narito ang ilang mga linya na gagamitin mo sa pagsusulat ng mga titik. Kasi bago ka magsusulat ng mga titik, meron ka munang papraktisin na mga iba't ibang hugis ng linya para mas makabisado ng iyong mga kamay ang pagsusulat. Ang Pilipinas ba ay mayroong ilang alpabeto? Sige nga. Yung iba na kumakanta A, B, C, D. Bilangin nyo nga. Okay. Isa-isahin nga natin kung ano-ano ang mga alpabetong ito. Gusto niyo ba kantahin natin? Sige nga, kantahin natin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yan ang ating alphabet. Yan ang ating Filipino alphabet. Merong Enye, merong NG. Yan. So, tandaan ninyo ha. Yan ang mga isusulat ninyo sa mga susunod pa nating lesson. Yan ang ating aaralin. Ang mga alpabetong Filipino. Ulitin nga natin, isa-isahin. Letter A. Sa letter A, dapat may kasamang maliit na A. Diba? Kita ninyo sa ating screen. Letter A, maliit. Malaking letter A at maliit na titik A. Susundan ng malaking titik B at maliit na titik B. Malaking titik C at maliit na titik C. Ang malaking titik D, katabi niya ay ang kaniyang maliit na titik D. Susunod ay ang malaking titik. Very good. Malaking titik E na susundan ng maliit na titik E. At ang susunod sa titik E, sa letter E ay F o malaking letter F. Susunod ay maliit na letter F. Pagkatapos ng maliit na letter F ay ang malaking letter G. Pagkatapos ito ay ang maliit na letter G. Malaking letter H, maliit na letter H. Malaking letter I, maliit na letter I. Malaking letter J, maliit na letter J. Malaking letter K at maliit na letter K. Malaking letter L at maliit na letter L. Very good. Anong next?
Uy, ang galing. Malaking letter M. Katabi ng malaking letter M ay ang maliit na letter M. Very good. Susunod ay ang malaking letter N. Sunod ay maliit na letter N. Ano ang kasunod ng malaking letter N? Malaking letter N-ye. Okay, at ang katabi ng malaking letter N-ye ay ang maliit na letter N-ye. Susunod ay ang NG na malaking letter N at G. Susunod ay ang letter O na malaki at maliit na letter O. Next ay ang malaking letter Q at ang maliit na letter Q. Anong kasunod ng letter Q? Uy, ang galing, memorize. Letter R and then small r. Susunod ay ang big R. Tapos, hindi. Big S na. Okay, very good. Big S, tapos small s. Pagkatapos ay ang malaking letter T and ang maliit na letter T. Very good. Next ay ang big letter U. Okay, at ang small letter U. Very good. Ang malaking letter V at ang maliit na letter V. Ang galing. Susunod ay ang malaking letter W at ang maliit na letter W. Very good. Susunod, 3 letters na lang. Malaking letter X. Tama. At ang maliit na letter X. Okay. Konti na lang. Malaking letter Y. At ang maliit na letter Y. And last but not the least, big letter Z. Very good. At small letter Z. Yan ang 26 alphabet ng ating bansa o Philippine alphabet. Ngayon, ready na kayong sumulat. Okay, kunin ang inyong papel. Kung meron kayong maliit na table dyan, mas maganda. At gamit ang inyong lapis. 5 ang guguhit natin. Meron tayong 5 klase ng mga guhit. Na ipapaliwanag ko anong klase ba itong mga guhit na ito. Una ay ang linyang patayo. Linyang patayo. Sige nga, tingnan niyo yung kamay ni Teacher Jo. Linyang patayo. Sa linyang patayo, guguhit ka ng tuwid na linya simula sa taas sa inyong papel. Diba may nakikita kayo dyan na blue, red, blue. Doon sa magsisimula ang lapis sa pinakamataas na linya na kulay blue. Guguhit kayo ng patayong linya papunta sa red line, papunta sa blue line. So, ang tuwid na linya ay nasa blue, red, blue. Sige nga, subukan mong gawin. Very good. Next line, linyang pahiga. Linyang pahiga. Okay? Magsisimula ka ulit sa blue line, patawid sa red line hanggang sa blue line ulit. Okay? Linyang pahiga. Ang linyang pahiga naman ay parang humihiga yung line o pa-side ang gagawin mo. Magsisimula ka ulit sa blue, tatawid sa red, matatapos sa blue. Very good.
mo pa naaayos yung linya, konting tiyaga. Huwag malulungkot, huwag maiinis, humingi ng tulong sa iyong kasama sa bahay, lalong-lalo na kung kasama mo ang iyong nanay, ang iyong tatay, o yung lolo't lola mo. Pero mas maganda, ikaw yung magdodrawing o ikaw yung guguhit ha, hindi sila. Kasi hindi naman yung kamay nila yung gagamitin mo na pangguhit, di ba? Okay. So, kailangan practice mo yung kamay mo dahil hindi mo mahihiram yung kamay ng lolo't lola mo sa school para sila yung magsulat ng pangalan mo o kaya ng alphabet. Oh, very good. So, dapat ikaw ay magte-train, magpa-practice, magsulat. Ano yung ikatlong line na papracticein natin? Ang ikatlong line ay ang linyang pakurba. Linyang pakurba. O, ito naman yung parang baligtad na U. O, diba? Parang ganito. Linya na baligtad na U. Medyo mataba na para bang isang guhit sa rainbow. Ayan, para mas maklear sa iyong isip. Gagamitin naman natin na lines ngayon ay dalawa lang. Ang red line at ang blue line. Okay? Magsisimula ang lapis sa pagguhit mula sa kaliwa, pakurba papuntang kanan. Yan ang linyang pakurba. Nagawa mo ba? Very good. Kung hindi mo nagawa, pwede ka pang mag-practice. Ika-apat na linya ay ang ito yung pinakamadali, linyang paputol-putol o broken line. Isang linya lang naman ang gagamitin natin. Yung third line, which is the color blue. Doon mo isusulat ang linyang paputol-putol. Parang tuwid na linya, pero puputol ka. Hihinga ka, tapos guguhit ulit. Hinga, guhit, hinga, guhit. Yan, ang tawag dyan ay broken line. Sige nga, subukan nyo nga gawin. Isulat nyo nga ang linyang paputol-putol o broken line. Patingin nga. Aba, nagawa mo ng tama. Very good. Sige nga, patingin nga lahat ng mga ginawa ninyong mga linya. Pakita nyo sa screen, titingnan ni Teacher Jo. Uy, very good. Ang gagaling. Mahusay. Para mas mahusay pa kayo, mag-practice kayo everyday ha ng inyong pagsusulat sa iba't ibang klase ng mga linya. At ang panghuli, at ang panglima din na linya na gagamitin natin ay ang linyang zigzag. Linyang zigzag o parang mga matutulis na bundok na dikit-dikit. Patingin nga. Aba, nagawa mo ng tama. Very good. Hihintayin namin ang mga gawa ninyo, ha? Practice tayo ulit magsulat, ha? Practice pa more, sabi nga nila. Okay, isulat sa maliit at malaking letra ang mga sumusunod na unang titik na sasabihin kong salita. Bibigyan ko kayo ng halimbawa para mas maintindihan ninyo. Unang salita. Bata. Ano ba yung unang letter sa salitang bata? Tama. Ang unang letter ay letter B. Okay, sa inyong papel, isusulat ninyo, uunahin natin ay ang malaking letra. Malaking letrang B. At ang maliit na letter B.
Okay, yan ang isusulat ninyo. Yung first alphabet ng word na sasabihin ko. Naintindihan na? Okay, simulan na natin. Ang unang salita ay aso. 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 Ano ang unang titik sa salitang aso? Yan ang isusulat mo. Malaking titik at maliit na titik. Tingnan nga natin kung tama ang iyong sagot. Kung ang sagot mo ay malaking titik at maliit na titik very good! Ikaw ay tama. Okay. Yes! Next word. Ready na sila. Next word ay elepante. Elepante. Ano kaya yung unang letters sa elepante? Naku, naisip na nila. May mga nagsusulat na at excited nang ipakita. Very good! Ang unang letter ay letter E. Kaya ang nasa papel mo dapat ay malaking letter E at maliit na letter E. Very good! Next word. Ibon. Ibon. Ano kaya yun? Ibon. Aba, ang bilis lang, tapos agad. Tama, ang letter na dapat mong isulat ay malaking letter I o E at maliit na letter I o E sa Tagalog. Next word. Okra. 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 Ano kaya yung unang titik sa salitang okra? Very good. Aba, ang bilis Parang may linyang pakurba. Big letter O at small letter O. Very good. O, diba na-apply na ninyo ang linyang pakurba? At ang panghuli ay upo. Upo. Ayun. Ano kaya ang unang titik sa salitang upo? Very good. Naisulat na ulit. Ang letter U. Malaking letter U at maliit na letter U. Magaling! Kapag lagi kang nagpa-practice magsulat, makakabisado ng iyong isip at ng iyong kamay ang pagsusulat. Ang tawag dyan ay muscle memory. Kaya madali nang susunod ang kamay mo. Huwag kang matatakot magkamali dahil yung lapis naman may nakaredy yan na pambura. Kung wala kang pambura, pwede kang humiram sa kapatid mo. Kung wala kang kapatid, magpabili ka. Kasi mura lang naman yung pambura. Okay? So, kailangan mo yan, magagamit mo yan habang ikaw ay nagpa-practice. Huwag matakot magkamali. At huwag mapufrustrate agad, huwag malulungkot. Try and try until you learn. May magandang bukas ang mga batang disiplinado. Yan, sabi nga sa mga awit 94 verse 12, mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Okay? So maganda na habang bata ka pa, ay meron kang puso na laging handang matuto dahil lahat ng yan magagamit mo sa paglaki mo. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, nakasama mo ngayong araw na ito sa Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. God bless you! Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.